Noong Hunyo taong 1987, isinilang si Sarah Everard kina Jeremy at Sue. Ang kaniyang ama ay isang propesor sa Universidad ng York, habang ang kaniyang ina ay nagtatrabaho sa isang organisasyong tumutulong sa kapwa. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid. May mas nakatatandang kapatid na babae na si Katie at kapatid na lalaki na si James. Matapos mag-aral sa Fulford School, pumasok siya noong taong 2005 sa Durham University kung saan niya kinuha ang kursong Human Geography sa St. Cuthbert's College at nagtapos ng may karangalan. Pagkatapos niyang magtapos noong 2008, lumipat si Sarah sa London at nagsimulang magtrabaho sa larangan ng marketing hanggang sa maging isang client account manager. Nanirahan siya sa Brixton, ilang kanto lamang mula sa tirahan ng kanyang nobyo na si Josh. Pagsapit ng taong 2021, masaya siyang nagsimula ng bagong trabaho sa Flipside Group sa Holborn at ikinuwento pa sa mga kaibigan kung gaano siya kasabik sa bagong yugto ng kanyang buhay. Noong araw na yon, nakipagkita siya sa matalik niyang kaibigang si Rose na nakasama niya rin noong kolehiyo. Sa panayam ng BBC, sinabi ni Rose, "Nag-usap kami tungkol sa kung gaano na lang kainip ang mga araw. Sa tingin ko, hinaharap niya ang quarantine katulad naming lahat." Ibinahagi rin ni Rose kung paano siya sinuportahan ni Sarah nang mawala ang kaniyang ina. Pagkatapos, lumabas si Sarah para bisitahin ang isa pang kaibigan na nakatira sa Lethwaite Road, malapit sa gilid ng Clapham Common. Bago ito, dumaan muna siya sa Sainsbury's upang bumili ng isang bote ng alak. Umalis siya bandang 9:00 ng gabi matapos ang pagbisita. Matapos magpaalam sa kaibigan malapit sa Clapham Common bandang 9:00 at 15 minuto ng gabi, nakita siya sa CCTV sa kanto ng Bowood Road. Tumawag siya sa nobyo at nag-usap sila ng mga 15 minuto, sabay nagkasundong magkita muli. Makalipas ang 1 minuto, bandang 9:00 at 28, muling nakita si Sarah sa CCTV sa Cavendish Road. Ang distansya pabalik sa kanilang bahay ay humigit kumulang 4 na kilometro at tinatayang aabutin ng 50 minuto kung lalakarin. Kahit madilim ang lugar ng Clapham Common sa gabi, pinili pa rin niyang dumaan sa mga lugar na may sapat na ilaw. Kinabukasan, hindi na siya matagpuan saan man. Hindi siya sumipot sa meeting sa trabaho at hindi rin siya makontak ng kanyang nobyo buong araw. Pagkatapos ng 8:00 ng gabi, nag-report ito sa pulis tungkol sa pagkawala ni Sarah. Nagsimula ang investigasyon at ang paghahanap. Noong gabing iyon, suot niya ang navy blue na pantalon na may pattern na parang diamante, berdeng raincoat, kulay kahel at turkesa na sneakers at bonnet. May dala siyang telepono at earphones, pero naka-off na ang cellphone kaya hindi na siya marireach ng kahit anong mensahe. Maingat na sinuri ng pulisya ang mga kuha ng CCTV upang muling buuin ang landas na kanyang tinahak. Ayon sa kuha mula sa isang real estate office sa kanto malapit sa kanilang tirahan, hindi siya nakita roon na nangangahulugang hindi siya nakauwi. Sa personal na bahagi ng kaniyang buhay, walang senyales na gusto niyang mawala o umiwas sa lahat. Agad na nagtungo ang kaniyang pamilya mula York patungong London upang tumulong sa paghahanap. Nagdikit sila ng mga poster at namigay ng mga flyers upang ipakalat ang impormasyon at makahingi ng tulong sa publiko. Agad at malawak ang naging tugon ng komunidad sa pagkawala ni Sarah. Naging trending ang kaniyang pangalan sa Twitter at pinakiusapan ang mga tao na i-check ang kanilang home CCTV at dashcam footage para sa anumang senyales tungkol sa kanya. Ayon kay Senior Investigator Simon Harding, posibleng ang desisyon ni Sarah na huwag gumamit ng pampublikong transportasyon o taxi ay dahil sa mga patakarang ipinatutupad noon sa London kaugnay ng COVID-19. Dahil aktibo siyang babae, baka mas gusto niyang maglakad-lakad at huminga ng sariwang hangin. Bukod pa rito, ilang ulit na rin niyang ginawa ito dati. Nakitaan siya na naglalakad sa rutang yon noong gabi ng 3, mga 1.5 kilometro mula sa kanilang bahay. Ngunit wala nang ibang nakakita o ebidensya na umabot pa siya sa mas malayo. Noong 6 ng Marso, inilabas ng pulisya ang mga kuha mula sa mga surveillance camera sa pag-asang may maalala ang publiko o may magbigay ng bagong impormasyon. Kumain siya ng hapunan sa Lakeham Court Road. Alam namin na umalis siya bandang 9:00 ng gabi. Inaalam namin kung anong ruta ang posibleng dinaanan niya pauwi sa Brixton. Hinihinala namin na dumaan siya sa South Circular Road.
Iyon ang natural na daan papuntang Brixton, pero bukas pa rin ang isip namin sa iba pang posibilidad. Iyon ang huling beses na nakita si Sarah. Siyempre, inaaral din namin ang mga video mula sa mga kamera at ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso. Nakababahala ito lalo na't hindi normal para sa kanya ang ganitong pag-uugali at 3 araw na siyang walang balita. Labis naming nais na matagpuan si Sarah at maibalik siya sa kaniyang pamilya. Nananawagan ako sa publiko na balikan sa isipan ang gabi ng Miyerkules sa Clapham area, sa mga kalye na nabanggit ko at sa mga lugar na malapit doon. Kung may nakita kayong kahina-hinala, tingnan nyo ang larawan ni Sarah at pag-isipan, baka natyempuhan nyo siyang makita? Nakiusap din kami sa mga tao na suriin ang mga dashcam at doorbell footage nila at agad na makipag-ugnayan kung may makitang mahalagang detalye. Labis ang pag-aalala ng pamilya ni Sarah, pati na rin ng kanyang mga kaibigan. May kuha ang CCTV ng bus kung saan nakitang nasa gilid ng kalsada si Sarah kasama ang isang lalaki. Malapit sa kanila ang isang Vauxhall Astra na naka-hazard, tila may pag-uusap sa pagitan nila. Isa ito sa mga huling pagkakataon na natiyak ang presensya ni Sarah Everard. Eksaktong alas 9:38 ng gabi, isang dashcam ang nakakuha rin ng parehong sasakyan na nakaparada pa rin doon. Pero sa pagkakataong ito, bukas na ang mga pintuan sa unahan. Kailangan ng pulisya na agad matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki. Noong 8 ng Marso, nag-post ang kanyang kasintahang si Josh sa social media. Wala pa rin si Sarah? Pakiusap, ishare nyo ang post na ito para matulungan kaming mahanap siya. Ngayon, higit kailanman, miss na miss namin ang aming matatag at magandang kaibigan. Pagsapit ng 9 ng Marso, mas pinaigting pa ang paghahanap. Sinuri ang mga drainage sa kahabaan ng A200 at 5 road at pati ang mga lawa sa Clapham Common. At sa gabing iyon, may mahalagang anunsyo na inilabas. Isang lalaki ang inaresto sa kaniyang bahay sa Deal, Kent. Ginamit ng pulisya ang mga dashcam recording at number plate recognition system upang masundan ang Vauxhall Astra na nagdala sa kanila sa isang car rental agency sa Dover. Pagdating nila roon, ibinigay ng mga empleyado ang impormasyon ng taong nanghiram ng kotse, pati na ang 2 numero ng cellphone. Nang kanilang i-check ang mga numerong iyon sa police database, nadiskubre nila ang isang nakakagulat na koneksyon. Ang isa sa mga numero ay nakarehistro sa isang may asawang ama ng 2 anak na aktibong miyembro ng Metropolitan Police at bahagi ng armadong seguridad ng Parliamentary and Diplomatic Protection Command. 48 taong gulang na si Wayne Couzens, inaresto siya dahil pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkawala at isa pang hiwalay na insidente ng hindi naaayong asal na hindi pwedeng ilarawan sa YouTube. May isa pang babae, nasa 30 ang edad, na inaresto rin sa hinalang pagtulong ngunit pinakawalan din at hindi na kinasuhan. Sa investigasyon, napag-alaman na umalis si Wayne Couzens ng London ilang oras matapos mawala si Sarah at nakita sa Tillmanstone, Kent kinabukasan ng madaling araw. Bandang alas 8:30 ng umaga, ibinalik na niya ang inupahang sasakyan. Dahil may maliit na posibilidad na buhay pa si Sarah at baka pinipigilang makauwi, humingi ng autorisasyon ng pulisya para sa isang emergency na interogasyon kahit walang abogado. Noong Miyerkules, nawala si Sarah. May alam ba kayo kung ano ang nangyari sa kanya? Ang alam ko lang, bigla siyang nawala sa London mga 1 linggo na ang nakalipas. Narinig ko lang mula sa balita. May kasama ba siya noon? Wala, mag-isa lang siya sa London. May naging contact ba kayo sa kanya? Wala, anong contact ko sa kanya? Nakaposes ako noon tapos sinabi nila, siguradong may alam ka. Naniniwala kami na may nalalaman siya tungkol sa kinaroroonan niya, kaya narito kami para maghanap. Subukan nating hanapin siya. Kaya kami nakikipag-usap sa iyo ngayon para tulungan kang pag-isipang mabuti kasi pwedeng may mangyari sa kahit anong sandali. Sige, may problema ako sa pera at may mga taong nananakot sa akin. Hindi ko alam kung sino sila, grupo, gang, basta. Sinabi nilang kailangan kong tumanggap ng tawag at iabot sa kanila. Pumayag ako, pero nalaman ko na plano nilang saktan ang pamilya ko. Kunin sila, alam mo na, gamitin kapalit ko. Wala na akong ibang pagpipilian kundi humanap ng isang tao. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanila. Kailangan ko silang mahanap, sabihin mo lahat ng alam mo. Sige, may van, isang bar, nasa pagitan ng lugar ng Lennon at Stone.
Hindi ko alam eksakto. Nagpark lang ako, tapos may dumating na van sa likod ko, lumagpas, tapos bigla silang bumaba, hinatak ang babaeng yon, lumabas ang mga lalaki, binuksan ang pinto ng kotse ko, binuksan din ang kabilang pinto, itinulak ako sa harap ng sasakyan, kinuha ang babae tapos umalis na sila. Ang sabi nila, makikipag-ugnayan kami sa'yo. Kaya andito ako. Hindi ako makapagtrabaho sa sobrang pag-aalala kasi gusto kong bantayan ang pamilya ko. Gusto kong nandito ako palagi para sa kanila. 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Sila lang ang meron ako. Wala akong ibang option. Bilang opisyal ng diplomatic at parliamentary protection, nakabase ang unit niya karamihan sa Westminster Palace at responsable sa pagbabantay sa mga embahada. Ayon kay Deputy Commissioner Nick F. Grave, ang pag-aresto ngayon ay isang seryoso at mahalagang pangyayari. Magpapatuloy kami sa mabilis at maingat na pag-iimbestiga. Ngunit ang katotohanan ang inaresto ay isang aktibong pulis ng Metropolitan Police ay parehong nakakabigla at labis na nakakabahala. Naiintindihan ko na magdudulot ito ng malaking pagkabahala sa publiko, pero napakahalagang bigyan ng sapat na oras at espasyo ang investigasyon. Ang balita na isang aktibong pulis ang inaresto kaugnay ng kaso niya ay lubhang ikinagulat at ikinabahala ng publiko. Ayon sa tiyuhin ni Sarah, hindi kapanipaniwala ang nangyari at mahirap intindihin ang lahat. Parang hindi ito totoo. Noong Miyerkules 10 ng Marso, nagsimula ang pulisya ng paghahanap sa isang masukal na lugar malapit sa Ashford at sa isang bahay sa Deal kung saan kinuha ang mga sasakyan ng pamilya. Gumamit sila ng mga unit ng K9 at nagsagawa ng pagsusuri sa mga abandonadong gusali gamit ang helikopter ng pulisya. Kahit walang malinaw na ebidensya, muling inaresto si Wayne Couzens. Sa pagkakataong ito, may kaugnayan sa pagkawala. Napag-alaman sa investigasyon na noong taong 2019, bumili siya ng maliit na bahagi ng kagubatan malapit sa Freed Lane at dahil sa datos mula sa kanyang telepono, nagkaroon ng interes ang pulisya na magsagawa ng paghahanap sa lugar na iyon. Bago mag-alas 5 ng hapon ng parehong araw, 9 na araw matapos siyang mawala, biglang nagtapos ang paghahanap kay Sarah Everard sa isang malungkot na paraan. Gamit ang dental records, nakumpirma ang natagpuang bagay na may kaugnayan kay Sarah Everard. Naglabas ng pahayag ang kanyang pamilya. Ang aming mahal na anak na si Sarah ay nawala na sa amin at kami taos-pusong humihiling ng anumang impormasyon na maaaring tumulong upang maunawaan ang nangyari. Si Sarah ay matalino at maganda, isang kahangahangang anak at kapatid. Isa siyang maunawain, maalaga at mapagkakatiwalaang tao. Lagi niyang inuuna ang kapakanan ng iba at may kakaibang kakayahan na magpatawa. Siya ay matatag, may paninindigan at nagsilbing inspirasyon para sa lahat sa amin. Labis kaming proud sa kanya. Nagdala siya ng walang katumbas na kasiyahan sa aming buhay. Nais naming pasalamatan ang aming mga kaibigan at pamilya sa kanilang suporta sa panahong ito ng matinding pagsubok, lalo na ang mga kaibigan ni Sarah na walang kapag-urang tumutulong sa amin. Ang epekto ng pangyayari ay tila yumanig sa lahat. Maraming tao ang nagdala ng mga bulaklak bilang paggunita at ipinahayag ng publiko ang kanilang matinding pagkabigla. Ang sinapit ni Sarah ay umantig sa damdamin ng buong lipunan. At narito ang pinakahuling balita sa oras na ito. Kumpirmado kamakailan lamang na bumisita ang Dukesa ng Cambridge sa gazebo sa Clapham Common upang personal na makita ang mga bulaklak at paalaalang iniwan bilang paggunita kay Sarah Everard. Makikita siya roon, nakaberdeng coat, gaya ng maraming kababaihan na huminto sandali upang magnilay at mag-alay ng alaala. Sinabi ni Punong Ministro Boris Johnson, tulad ng buong bansa iniisip ko ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Dapat nating mahanap agad ang mga kasagutan sa mga tanong tungkol sa nakakagulat na pangyayaring ito. Ayon kay Mayor ng London Sadiq Khan, mahirap isipin ang matinding sakit at emosyonal na hirap na pinagdaraanan ngayon ng pamilya at mga kaibigan ni Sarah Everard. Ang aking mga panalangin at pakikiramay ay nasa kanila. Lahat ng kababaihan ay dapat makaramdam ng kaligtasan sa mga lansangan ng London sa anumang oras. Kailangang matukoy ng mga pulisya kung ano talaga ang nangyari at bakit.
Si Wayne Couzens ay nagtapos ng kanyang shift mula ika-2 ng Marso mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga kinabukasan. Pagkatapos nito, nagtungo siya upang kunin ang isang puting Vauxhall Astra mula sa isang rent-a-car company sa Dover bandang alas 4:45 ng hapon. Bandang alas 8 ng gabi ng araw ding iyon, nakita siya sa CCTV sa Tesco sa Kensington, Kanlurang London, na bumibili ng isang pakete ng mga panali sa buhok. Ayon sa mga investigador, wala silang kilalang koneksyon bago ang gabi na iyon. Siya ay huminto lamang sa harapan niya. Sinasaliksik din ng mga autoridad kung ginamit niya ang kanyang opisyal na ID at ang mga panuntunan ng lockdown bilang dahilan upang lumapit sa kanya. Pinahintulutan ang pulisya na palawigin ang oras ng interogasyon. Ngunit sino nga ba si Wayne Couzens? Matapos magtrabaho sa negosyo ng kanilang pamilya sa Dover ng mahigit 10 taon, naging traffic officer siya at kalaunan ay sumali sa Civil Nuclear Constabulary, isang unit ng pulisya na nakatalaga sa seguridad ng mga nuclear facility, ngunit hindi tumutugon sa karaniwang mga insidente. Naging autorisadong opisyal siya na may bitbit na sandata at nagsilbi ring reservist ng Territorial Army sa Royal Regiment ng Prinsesa ng Wales. Noong taong 2018, sumali siya sa London Police kung saan siya ay naitalaga sa Parliamentary and Diplomatic Protection Command. Matapos siyang maaresto, dinala siya sa Belmarsh Prison kung saan siya ay binabantayan bawat 15 minuto alinsunod sa mga panuntunan para sa mga detaining itinuturing na sensitibo. Sa ikalawang gabi ng kanyang pagkakakulong, lumabas ang balita na natagpuan siyang walang malay at may pinsala sa ulo. Ayon sa ulat, siya lamang mag-isa sa selda nang mangyari ito at pinaniniwala ang sariling gawa ang pinsala. Ayon sa London Police, ang suspek ay dinala sa ospital upang gamutin ang kanyang pinsala sa ulo na nangyari habang siya ay nasa kustodya. Siya ay na-discharge na at ibinalik sa kustodya. Hindi kami makakapagbigay ng karagdagang detalye sa ngayon. Iniulat din ng pulisya na nagsimula na ang isang investigasyon ng Independent Office for Police Conduct (IOPC) upang alamin kung naging sapat ba ang tugon sa reklamo hinggil sa hindi angkop na kilos ng suspek. 3 araw bago nawala si Sarah Everard, may nagsampa ng ulat na siya ay nagpakita ng hindi naaangkop na asal sa harap ng isang babae sa isang sangay ng McDonald's. Naitala ito ng CCTV at isang empleyado ng kainan ng agad na nag-ulat nito sa parehong gabi. Sa kabuuan, nagsagawa ang nasabing ahensya ng 5 magkakahiwalay na investigasyon kaugnay ng kaso ni Sarah. May planong magsagawa ng isang pagpupugay para kay Sarah, ngunit ayon sa pulisya ito raw ay maaaring lumabag sa mga limitasyong may kinalaman sa COVID-19. Ayon kay Assistant Commissioner Nick F. Grave, nauunawaan ko ang sakit at galit ng komunidad sa nangyari at personal ko rin itong nararamdaman. Naiintindihan ko rin ang mas malawak na pangamba na likas namang makatwiran, lalo na ang tungkol sa kaligtasan ng kababaihan sa mga pampublikong lugar sa London at sa iba pang panig ng bansa. Patuloy pa rin ang aming organisasyon at ni Clark-Geste at ang mga kalalakihan at kababaihang bumubuo rito haintam sa aming hangaring maprotektahan ang mga taga-London saan man sila naroroon sa lungsod. Ang pangakong ito ay hindi humina dahil sa mga pangyayaring ito, bagkus ito ay lalo pang tumibay dahil sa malungkot na kalagayan na ito. Nakatakdang ganapin ang aktibidad sa Sabado, ika-13 ng Marso, ayon sa grupong Reclaim These Streets, na siyang nagplano ng pagtitipon. Tumanggi umano ang pulisya na makipagtulungan upang masigurong ligtas at alinsunod ito sa mga alituntunin ng COVID-19. Binalaan ng mga awtoridad na maaaring pagmultahin ng tig 10,000 pounds ang bawat organizer kung itutuloy ang aktibidad, dahilan para ito ay kanselahin. Gayunman, dumagsa pa rin ang mga tao sa Clapham Common upang magbigay galang at isulong ang usapin ng kaligtasan ng kababaihan. Inilarawan ang sitwasyon bilang mapayapa, ngunit kalaunan ay sinubukan ng pulisya na paalisin ang mga tao at ayon sa mga ulat, sinakop ang entabladong siyang naging sentro ng pagtitipon. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at ng mga naroroon na nauwi sa 6 na pag-aresto dahil sa umano'y paglabag sa kaayusan at mga patakaran sa kalusugan. Nagbigay naman ng pahayag si Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick
Mahalagang sabihin na lubos kong nauunawaan ang tindi ng damdamin ng mga tao. Bilang isang babae, nakikinig ako sa mga kwento ng karanasan ng iba at sa kanilang nararamdaman tungkol sa nangyari kay Sarah at sa kasalukuyang sitwasyon. Naiintindihan ko kung bakit maraming nais pumunta at magbigay galang upang magpahayag. Sa totoo lang, kung ito ay pinapahintulutan ng batas, dadalo rin sana ako. Ang unang 6 na oras kahapon ay naging tahimik at maayos. Kaunti lang ang mga pulis, tahimik na nag-aalay ng bulaklak ang mga tao, walang bumubuo ng grupo at hindi ito lumabag sa mga patakaran. Sa kasamaang palad, kalaunan ay dumami ang tao, nagkaroon ng mga talumpati at sa tingin ng aking mga kasama, ito ay naging pagtitipong hindi na pinapahintulutan at nagdudulot ng panganib sa kalusugan ayon sa mga regulasyon, isang hindi kaaya-ayang sitwasyon para sa mga opisyal. Ngunit nagsimula silang makipag-usap sa mga tao, ipinaliwanag ang sitwasyon at hinimok silang umalis sa lugar. Marami ang tumugon at umalis. Sa kasamaang palad, may ilan na hindi sumunod. Nanawagan naman ang kalihim ng panloob ng isang independenteng investigasyon hinggil sa naging kilos ng pulisya sa pagwawakas ng pagpupugay. Ang alkalde ng London na si Sadiq Khan ay nagpahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon at nagsabi, "Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng katiyakan mula sa Metropolitan Police na ang paggunita ay pamamahalaan ng may taktika. Sa aking palagay, hindi iyon ang nangyari. Inanyayahan ko ang Commissioner at ang Deputy Commissioner sa City Hall ngayong araw upang ipaliwanag nila sa akin ang mga pangyayari kagabi at ang mga araw bago ito. Hindi ako nasiyahan sa kanilang mga paliwanag. Hihilingin ko na ngayon sa Her Majesty's Inspectorate of Constabulary, HMIC, na magsagawa ng isang ganap na independenteng investigasyon sa mga pangyayari kagabi at sa mga nakaraang araw. Hinihiling ko rin sa Independent Office for Police Conduct, IOPC, na siyasatin ang mga kilos ng mga pulis kagabi. Ang sumunod na ulat ay nagpawalang sala sa pulisya mula sa anumang paglabag sa paggunita at inilahad na sila ay kumilos ng naaayon, ngunit napakatindi ng negatibong pagtanggap ng publiko at lalong lumakas ang panawagan para sa pagbibitiw ng komisyoner na si Cressida Dick. Pinalakas ng pulisya ang presensya sa Clapham at iba pang lugar upang tiyaking ligtas ang mga kababaihan, ngunit sa kabila nito, lumaganap ang matinding galit. Ang mga babae mula sa iba't ibang panig ng bansa ay bumaling sa social media upang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pakiramdam ng kawalan ng seguridad at pagiging sinusundan sa pampublikong lugar. Ilang araw matapos ang pag-aresto kay Cousins, naglabas ng abiso ang pulisya sa mga babae sa Clapham na huwag lumabas ng mag-isa. Ngunit ito ay sinalubong ng matinding batikos. Sinabi ng mga tao na ang ganitong panukala ay parang ibinabaling ang responsibilidad at hindi tinutugunan ang mas malawak na issue. Marami ang nagbahagi ng kwento kung paanong sila ay sinundan pa uwi, pati na rin ang mga dagdag na pag-iingat tulad ng pagsusuot ng sapatos na madaling gamitin sa pagtakbo o paghawak ng susi sa pagitan ng mga daliri bilang pananggalang. Si Isabel Hardman, komentaryo sa Evening Standard at Deputy Editor ng The Spectator, ay sumulat sa Twitter. Kamangha-mangha kung paanong tila normal para sa mga babae ang sabihan na huwag lumabas ng mag-isa kapag madilim na. Pero kung ang parehong abiso ay ibibigay sa mga lalaki o kung magkaroon man ng curfew para sa kanila, tiyak na ito'y magdudulot ng pagkagulat at hindi pagkakaintindihan. Sinabi rin ng Scotland Yard na sinumang harangin ng isang nag-iisang pulis na hindi naka-uniforme ay dapat humanap ng paraan para sumigaw sa mga tao sa paligid, pumasok sa malapit na bahay, kumatok sa pinto, huminto ng bus, o kung maaari ay tumawag sa numerong siyam upang makalayo mula sa sinumang pinaghihinala ang nagpapanggap na alagad ng batas. Sinabi rin nilang dapat questionin ang pagiging lehitimo ng sinasabing opisyal. Ito rin ay naging sanhi ng matinding pagtuligsa. Sinabi ng ilan na hindi ito sapat at marami ang hindi makakaramdam ng seguridad kung kakalabanin ang isang taong humaharang sa kanila. Si Patsy Stevenson na inaresto sa paggunita para kay Sarah ay tinawag ang mga panukala bilang halos katawa-tawa kung hindi lamang sobrang nakakagalit.
Pakiramdam ko ay para silang kumakapit sa kung anong makakaya dahil ang abiso ay walang kaugnayan. Para itong diversion lang. Dahil sa ganong sitwasyon, hindi ka basta makakahinto at tatawag ng bus o taxi. Naiisip mo ba ang kawalan ng tiwala na nararamdaman ng mga tao ngayon kung kailangan pa nilang depensahan ang sarili nila laban sa pulisya sa ganitong paraan? Nakakagulantang. Nagbigay rin ng kani-kanilang opinyon ang mga politiko tungkol sa mga abisong ito. Ang kinatawan mula sa Labour Party na si Bel Ribero Adi ay nagsulat sa Twitter. Gusto naming malaman kung ano ang ginagawa ng pulisya ng London upang tugunan ang malalim na ugat ng problema sa pagtrato nila sa mga babae sa kanilang hanay. Ang mga rekomendasyong ito na parang biro lang ay nagpapakita na hindi pa rin nila seryosong tinatrato ang issue. At pagkatapos ay nagtataka pa sila kung bakit nasa pinakamababang antas ang tiwala ng publiko. Si Ruth Davidson, dating pinuno ng Scottish Conservatives ay nag-tweet, nakakabigla ito. Kung may isang tao na nararamdaman ang tunay at agarang panganib mula sa isang pulis, ang sinasabi sa kanya ay huminto ng bus o kumatok sa mga pinto. Hindi katanggap-tanggap. Lalong tumindi ang panawagan kay Cressida Dick na bumaba sa posisyon bilang komisyoner. Dagdag pa ng MP na si Jess Phillips ang kanyang puna laban sa parehong komisyoner at kalihim ng panloob na ahensya. Nauunawaan ko ang kanilang pagsisisi, ang kanilang pagkabigla at kahit ang paghingi ng tawad ni Cressida Dick, pero ang totoo, ang pagsisisi nila ay hindi makakapigil sa posibilidad na sa pagtatapos ng araw, maaaring may isa na namang babae ang mapahamak dahil sa isang lalaki. Ang pagbibitiw ni Cressida Dick ay hindi automatikong magpapabuti sa trabaho ng mga pulis sa Greater Manchester. Hindi rin nito matutulungan ang West Midlands. Hindi nito mareresolba ang fundamental at sistematikong problema na meron sa bansa natin. Ang totoo, hindi natin binibigyan ng sapat na halaga ang kaligtasan ng kababaihan gaya ng pagbibigay halaga natin sa ibang bagay. Gusto kong marinig mula kay Cressida Dick sa loob ng isang linggo ang isang mas konkretong tugon kaysa sa magtutulungan tayo, matututo tayo. Sa totoo lang, kahit isang 5 taong gulang na bata ay kayang isipin ang ganoong sagot, lalo pang lumakas ang negatibong tugon nang sabihin ng komisyoner ng pulisya sa North Yorkshire na si Philip Allott sa isang panayam sa radyo. Ang mga babae ay dapat alam kung kailan sila maaaring pigilan at kung kailan hindi. Hindi siya dapat agad-agad pumayag na pigilan na marami ang tinuligsa bilang pagbibintang sa mismong nagdusa. Matapos ang isang botong nagpapahayag ng kawalan ng tiwala, siya ay nagpitiw. Habang nasa kustodya, si Wayne Couzens ay 2 beses na dinala sa ospital dahil sa pinsala sa ulo at makalipas ang ilang oras ay sinampahan siya ng kaso sa pagdukot at matinding pananakit. Patuloy ang investigasyon, nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa iba't ibang lugar upang makahanap ng ebidensya at isinama ang mga espesyal na diver upang suriin ang isang maliit na bahagi ng tubig. Iniulat ni Senior Coroner Patricia Harding sa investigasyon ukol kay Sarah na ang forensic specialist ay hindi nakapagsabi ng medikal na dahilan ng pangyayari. Gayunman, nakumpirma na walang nakitang natural na karamdaman na pwedeng magpaliwanag sa nangyari at ipagpapatuloy ang mga pagsusuri upang matukoy ang tunay na dahilan. Kalaunan, napag-alamang nakaranas siya ng hindi makataong pagtrato at ang sanhi ng insidente ay presyon sa leg gamit ang sinturon ng pulis. Noong ika-22 ng Mayo, nagkaroon ng seremonya ng pamamaalam kay Sarah Everard sa simbahan ng Heslington sa York, kung saan nagtipon ang mga kaibigan at pamilya upang alalahanin siya. Sa kanyang unang pagharap sa korte, pinanood ng pamilya ni Sarah Everard mula sa malayo si Wayne Couzens, na may halatang sugat sa ulo at tila hindi mapakali habang paulit-ulit na gumagalaw. Nagsalita lamang siya upang kumpirmahin ang kanyang pangalan, tirahan at petsa ng kapanganakan. Siya ay nanatili sa kustodya habang hinihintay ang paglilitis. Hindi nagtagal, lumabas ang mga detalye ng nangyari at ang lawak ng kanyang pinaghandaan. Noong ika-10 ng Pebrero, pumasok siya sa website ng Amazon at gumastos ng 2 libra at 49 na pense para sa isang karaniwang susi ng pulisya na pambukas ng posas na may dobleng lock.
isang bagay na, ayon sa prosekusyon, ginamit upang kumbinsihin si Sarah na siya ay nasa tungkulin. Ayon sa mga taga-usig, ang mga panali sa buhok na binili niya sa parehong araw ay posibleng bahagi ng kanyang plano sa pag-aresto at posibleng pananakit, maaaring para sa isang pribadong senaryo o bilang paraan ng pagpigil. Sabi ng prosekusyon, sinimulan na niyang maghanap ng isang nag-iisang babae sa kalsada. Nang makita niya si Sarah Everard, ipinakita niya ang kanyang ID bilang pulis, dinaya siya para sumunod, pinusasan at pinaupo sa likod ng kanyang sasakyan na may seatbelt. Mula roon, bumiyahe siya papuntang Dover at nahuli siya ng CCTV sa North Military Road alas 11:43 ng gabi kung saan inilipat niya si Sarah sa kanyang personal na sasakyan. Ipinaliwanag ng taga-usig na si Tom Little, QC, na ang katotohanan galing siya sa bahay ng kaibigan sa gitna ng mahigpit na lockdown noong umpisa ng taong 2021 ay nagpatindi sa kanyang pagiging bukas sa takot sa parusa sa paglabag sa mga COVID na patakaran. Noon ay may utos na manatili sa bahay at ipinagbabawal ang makipag-ugnayan sa sinumang hindi kabilang sa tinatawag na support bubble. Isang sakay ng dumaan na sasakyan ang nakakita na pinosasan si Sarah. Ayon kay Tom Little, si Sarah Everard ay kalmado, nakayuko ang ulo at hindi nagpakitang tumututol. Nalaman sa korte na madalas magsuot ng sinturong pulis ang akusado kahit hindi siya naka-duty. Narinig din sa korte na gumawa siya ng account sa isang dating site kung saan nagsinungaling siya tungkol sa maraming bagay sa kanyang sarili at gumagamit din siya ng escort service. Ayon sa pagsusuri ng kanyang telepono, nakita na ang kanyang device ay nasa lugar ng Seibertswald mula alas 11:53 ng gabi hanggang 12:57 ng hating gabi pagkatapos maaresto si Sarah, isang lugar na pamilyar sa kanya. Pinaniniwala ang mula ron ay bumalik siya sa Dover. Alas 2:34 ng madaling araw, dumaan siya sa BP Dover South Services at bumili ng ilang inuming walang alkohol na nakapak. Pinaniniwala na sa mga oras na yon ay wala na si Sarah. Alas 7:30 ng umaga, bumalik ang kanyang kotse sa North Military Road at ang inupahang Vauxhall ay namataang umalis matapos ang 45 minuto. Sa CCTV, nakita siya sa Costa Coffee Shop na bumibili ng inumin at merienda. Sa counter halatang kinakabahan siya. Alas 8:30 ng umaga, isinauli niya ang inupahang sasakyan na may tinakbong mahigit 300 milya. Alas 11:05, nakita siya sa Dover na bumibili ng container ng gasolina at pinuno ito sa BP station. Iniisip na ginamit niya ito upang subukang alisin ang anumang bakas. Nagpagasolina rin siya ng buong tangke at saka tumuloy sa McDonald's para kumain. Tinangka rin niyang gamitin ang freezer sa isang bahagi ng kagubatan na pag-aari niya bago iwan ang mga gamit sa isang lawa. Alas 12:40 ng tanghali, may napansing apoy sa Hodes Woods malapit sa kanyang sasakyan, bagay na akma sa kanyang mga kilos. Sa parehong araw, kinuha rin niya ang telepono ni Sarah at itinapon ito sa isang ilog sa Sandwich. Sa kotse, natagpuan ang piraso ng SIM card mula sa telepono at mga bakas sa likurang upuan ng pasahero na ang DNA ay tumugma sa kay Sarah, isa pang matibay na ugnay sa insidente. Sa likod ding upuan, nakita ang biological material na tumugma naman sa DNA ni Cousins. Kinabukasan, tumawag siya sa veterinaryo sa umaga para magpa-appointment sa aso niya. Oo, gusto ko sanang i-schedule ang aso ko sa vet para pag-usapan ang kanyang kondisyon. Oo, ayos naman siya. Iniisip namin na baka may separation anxiety siya. Matinding separation anxiety, maaring kailangan niya ng gamot para mapakalma. Yun ang gusto naming talakayin sa vet, kung paano siya matutulungan. Tumawag din siya sa trabaho at sinabing hindi siya makakapasok dahil sa matinding pagkapagod. Ngunit bandang ikalawa ng hapon, nakita siya sa B&Q store sa Dover kung saan bumili siya ng 2 malalaking birding bag bago bumalik sa Hodes Wood na pinaniniwala ang lugar kung saan niya dinala ang natira kay Sarah gamit ang mga bag na iyon. Kinabukasan, nagpadala siya ng email sa kanyang supervisor at sinabi na ayaw na niyang magdala ng baril. Sa parehong araw, umorder siya sa Amazon ng trapal na may sukat na 2 sa 2 metro at isang panghakot na lambat.
Noong ika-7 ng Marso, isinama niya ang kanyang pamilya sa isang araw ng pamamasyal at hindi kahit saan kundi pabalik sa Hodswood kung saan pinayagan pa niya ang kanyang maliliit na anak na maglaro malapit sa lugar na kinaroroonan ni Sarah. Dapat sana'y bumalik siya sa trabaho sa ika-8 ng Marso pero hindi siya pumasok at sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Pagsapit ng ika-9 ng Marso, sapat na ang ebidensyang nakalap ng pulisya para sa pag-aresto at bandang alas 7:50 ng gabi, inaresto si Wayne Couzens. Noong Hulyo taong 2021, lumabas ang mas nakakabahalang detalye. Kinumpirma ng Kent Police na noon pang Hunyo taong 2015 ay may reklamo tungkol sa isang lalaking nagmamaneho na walang suot sa ibabang bahagi ng katawan. Pinaniniwala ang si Wayne Couzens iyon, ngunit walang naging pag-aresto pagkatapos noon. Dahil dito, sinimulan ng Independent Office for Police Conduct IOPC ang investigasyon kung tama bang naresolba ng Kent Police ang reklamo. Kasabay nito, may isa pang ulat ng hindi kaaya-ayang asal na nangyari sa isang sangay ng McDonald's ilang araw bago nawala si Sarah. Sa kabila ng reklamo, nanatili pa rin siyang nakaduty bilang alagad ng batas. Inamin ni Wayne Couzens ang kanyang pagkakasala sa paggamit ng puwersa o panlilinlang sa pagdukot at paglabag sa dignidad ni Sarah Everard, ngunit pinayuhan siyang huwag magbigay ng pahayag ukol sa mas mabigat na paratang kahit sinabi ng kanyang depensa na tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, agad siyang sinibak mula sa serbisyo. Dumalo sa pagdinig si Commissioner Cressida Dick ng Metropolitan Police kasama ang pamilya ni Sarah. Sinabi ng punong hukom, si Lord Justice Fulford, na pinag-iisipan niya ang pagpapataw ng habang buhay na pagkakakulong na kung maipataw man ay magpapawalang bisa sa kahit anong posibilidad ng maagang paglaya. Noong ika-9 ng Hulyo taong 2021, inamin ni Wayne Couzens ang pananagutan sa malubhang pinsalang idinulot kay Sarah Everard. Ayon kay Caroline Oakley, espesyal na taga-usig ng Crown Prosecution Service para sa mga espesyal na kaso, ngayong araw, umamin sa kasalanan si Wayne Couzens. Ang pag-aming ito ay bunga ng masusing pagsisikap ng prosecution team. Karapat-dapat ding purihin ang pulisya para sa kanilang walang humpay at detalyadong investigasyon ukol sa pagkawala ni Sarah. Nagsinungaling si Wayne Couzens sa pulisya noong siya'y hinuli at hanggang sa araw na ito ay tumatanggi pa ring magsalita. Hindi pa rin natin alam kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang ganoong gawa sa isang hindi niya kilalang tao. Hindi ito ang araw para pag-usapan ang mga detalye ng nangyari kay Sarah. Ito ang araw para alalahanin si Sarah at ang aming pakikiramay ay kasama ng kanyang pamilya at mga kaibigan. 2 araw ang itinagal ng pagdinig para sa kanyang sentensya. Ayon sa prosekusyon, ang tindi ng insidente ay napakaseryoso na kailangan ng habang buhay na pagkakabilanggo na hindi pinapayagan ang posibilidad ng maagang paglaya. Sa panahon ng pagdinig, nagsalita ang pamilya ni Sarah. Sinabi ng kanyang ina na si Susan na ginugol ni Sarah ang kanyang mga huling oras sa piling ng pinakamasamang uri ng tao. Nawalan siya ng kinabukasan dahil sa kagustuhan ni Wayne Couzens na sundin ang kanyang mga baluktot na pagnanasa. Ipinahayag niya sa korte na siya at ang kanyang pamilya ay dumaranas ng hindi matinag na dalamhati na nakakaramdam siya ng matinding pagkasuklam kay Wayne Couzens at labis ang kanyang galit sa katotohanang nagkunwari itong tagapagpatupad ng batas. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak ay nangangarap na magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Mga pangarap na ngayon ay malupit na kinitil. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya matigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari kay Sarah. Ang mga epekto ng ginawa mo ay hindi kailanman matatapos. Ang isang ama ay nais alagaan ang kanyang mga anak at ituwid ang mga pagkukulang, ngunit sinadya mong agawin sa akin ang pagkakataong iyon. Si Katie, kapatid ni Sarah, ay halos hindi makapagsalita sa emosyon habang ipinaliwanag kung paano tinrato ni Couzens si Sarah na parang wala itong halaga at pagkatapos ay basta na lang tinapon para bang isang bagay na wala ng silbi. Hiniling nila kay Couzens na tumingin sa kanilang mga mata habang sila'y nagsasalita, ngunit hindi niya ito ginawa, marahil dahil sa hiya. Ayon kay Jim Sturman, abogado ng Corona, taos-puso raw ang pagsisisi ni Wayne Couzens sa kanyang ginawa.
Iginiit din niyang hindi naaangkop ang habang buhay na parusa na walang posibilidad ng pagpapalaya dahil inamin ni Cousins ang kanyang pagkakamali at isa lamang daw itong insidente, hindi serye ng paulit-ulit na kilos. Ani Sturman, nararapat si Cousins sa habang buhay na sentensya na may minimum na 30 taon. Binanggit niyang dati ay namuhay si Cousins bilang isang masunuring mamamayan kasama ang isang mapagmahal na pamilya at inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang kalmado at magiliw. Wala sa aking sinasabi ngayon ang layong bawasan ang kabigatan ng ginawa ng akusado noong gabing iyon at pagkatapos pa. Hindi siya naghahanap ng dahilan para sa kanyang ginawa. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at alam niyang karapat-dapat siya sa mabigat na parusa. Walang matinong tao ang maaaring makaramdam ng kahit ano maliban sa matinding pagkasuklam sa kanyang ginawa. Hindi niya sinusubukang bigyang katwiran ng anuman sa kanyang ginawa at punong-puno siya ng puot sa sarili at matinding hiya. Sa oras ng paghatol, sinabi ni Lord Hucom Fulford na planado ang insidente hanggang sa pinakamadilim nitong detalye at ang kulang na lang ay isang biktima. Sinabi niya na ginugol ni Cousins ang di bababa sa 1 buwan sa pagpunta sa London upang pag-aralan kung paano maisa sa katuparan ang kanyang balak na nagpapatunay ng lawak ng paghahanda at haba ng panahong ginugol dito. Ipinahayag ng hukom na napakabigat ng kasong ito at dahil dito ipinatawang habang buhay na parusa na walang posibilidad ng maagang pagpapalaya, ang pinakamabigat na kaparusahan sa ilalim ng batas. Sinabi ni Lord Hucom Fulford, Wayne Cousins, sa pilitan mong kinuha at pininsala si Sarah Everard matapos ang mahabang panahong pagpaplano ng marahas na pagkilos laban sa isang hindi pa napipiling biktima na balak mong kontrolin sa ilalim ng iyong kapangyarihan, sinira mong tuluyan ang buhay ng pamilya at mga kaibigan ni Sarah Everard. Buong sakit sa puso, sinabi ng ginang Everard na tila nawala na ang kagandahan ng mundo para sa kanya at masasabi ko rin para sa marami pang nagmamahal sa biktima. Ang kapatid ni Sarah Everard ay nagsalita tungkol sa hindi maiiwasang realidad ng maraming buhay na iyong binuwag. Binawasan mo ang tiwalang dapat ay nararamdaman ng publiko sa mga tagapagpatupad ng batas sa Inglaterra at Wales. Napakahalaga na bawat mamamayan sa bansang ito ay makaramdam ng kumpiyansa sa tuwing nakakasalamuhan nila ang mga alagad ng batas at tumatalima sa kanilang autoridad na inaasahang ginagamit ng may buong katapatan. Lubos mong pinagtaksilan ang sarili mong pamilya, ang iyong asawa at mga anak, na ayon sa lahat ng ebidensya ay ganap na walang kasalanan at ngayon ay kailangang mamuhay na dala ang bigat ng kahihiyan mula sa iyong mga ginawa habang sila'y nabubuhay. Pinalala mo pa ang damdamin ng kawalang katiyakan na nararanasan ng maraming mamamayan sa ating mga lungsod, marahil lalo na ng mga babae kapag sila'y naglalakad mag-isa, lalo na sa gabi. Sa buong panahon bago ang iyong pagkakadakip, wala ni isang saglit na ipinakita mong nagsisisi ka man lang o naunawaan mo ang saklaw ng pinsalang iyong ginawa. At ngayon, narito ang magiging bunga. Sa iyong pagkakasangkot, ikaw ay haharap sa habang buhay na pagkakakulong at ang itinakdang hatol ay habang buhay na walang posibilidad ng paglaya. Isinasaalang-alang ko rin ang mga paratang ng pagdukot at pananakit sa pagbuo ng pasyang ito, ngunit wala na akong idadagdag na hiwalay na parusa para sa mga iyon. Dalhin na siya. At sa mga salitang iyon, si Wayne Cousins ay inalis upang simulan ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay sa loob ng kulungan. Ang hatol na ito ay nagmarka ng kasaysayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinataw ang habang buhay na pagkakakulong ng walang karapatang makalaya para sa isang pagkakasala na hindi na uugnay sa terorismo. Matapos ang hatol, humingi ng paumanhin si Cressida Dick. Buong puso kong nauunawaan ang mga nararamdaman ng mga nawalan ng tiwala sa amin. Inaamin ko na sa ilan, ang mahalagang ugnayang ito ng tiwala ay nasira, ngunit ang aming dedikasyon sa inyo, sa aming komunidad, ay nananatiling matatag. Bilang commissioner, gagawin ko ang lahat upang matuto kami mula rito. Alam ko na ang nangyari kay Sarah at maging sa iba pang kababaihan sa London at sa iba pang lugar nitong mga nakaraang panahon ay nagbukas ng mahahalagang tanong tungkol sa kaligtasan ng mga babae.
Dito sa Metropolitan Police, nangangako akong makikipagtulungan upang mapabuti ang seguridad ng kababaihan at mabawasan ang takot sa mga panganib. Walang sapat na salita upang ilarawan ang galit at matinding dalamhati na nararamdaman natin lahat sa nangyari kay Sarah. Lubos akong nakikiramay. Pagkatapos ng paghatol, inilipat siya mula Belmarsh patungong HMP Frankland na kulungan. Kasunod ng hatol, nanawagan ng pulisya sa sinumang maaaring may impormasyon tungkol sa iba pang posibleng mga paglabag na ginawa ni Wayne Couzens sa pagsasabing patuloy naming binubuo ang kabuuang larawan ng kanyang karera at mas malawak na mga aktibidad. Nais naming kausapin ang sinumang may kaalaman tungkol sa kahinahinalang asal ni Couzens, maging mga kapwa pulis o sibilyan man na makipag-ugnayan sa amin. Ang tuloy-tuloy na pagtuon sa Metropolitan Police at ang kulturang umiiral sa loob nito ay naging napakatindi. 12 magkakahiwalay na opisyal ang iniimbestigahan kaugnay ng kaso ng Independent Office for Police Conduct IOPC. Ayon sa balita, tinatawag daw si Couzens ng ilang kasamahan sa Civil Nuclear Constabulary bilang yung isa na yon dahil sa kakulangan niya sa pagpaparamdam ng respeto na nagpapailang sa ilang babaeng kasamahan. Sinabi ni Simon Harding, ang pangunahing investigador sa Sky News na hindi raw karamihan ang gumagamit ng palayaw na yon. Maraming tao ang hindi talaga nakakita ng kanyang tunay na pagkatao. Pinabulaanan ni Deputy Commissioner Nick F. Grave ng Metropolitan Police ang mga ulat na tinatawag siyang ang taong hindi dapat pagkatiwalaan sa pagsasabing wala kaming impormasyong ganyan noon. Gayunpaman, kinumpirma ni Sir Tom Windsor, ang Chief Inspector ng mga constable, na umiiral talaga ang palayaw. Sa panayam sa BBC Radio 4 sa programang The World at One, nang tanungin siya kung alam niya ito, sumagot siya, "Oo, alam ko yon." Meron din daw siyang reputasyon na may kinalaman sa paggamit ng ipinagbabawal na mga bagay, labis na sensitibong materyales para sa matatanda at iba pang mga gawain na hindi naaayon sa batas. Kalaunan, binanggit din niya ang pagkabahala sa sinasabing kultura ng pagbubulag-bulagan para protektahan ang mga kasamahan. Sa maraming pagkakataon, hindi sila kumikilos ng maayos at hindi tinatanggal ang mga taong ganito. Ayon kay Graham Wetton, isang retiradong sergeant ng Metropolitan Police na may 30 taon ng serbisyo, hindi ko kailanman narinig ang tawag na yan. Bakit tatawagin ng isang tao ng ganon? Sa hanay ng pulisya, nakakabahala ito. Sinabi naman ni John Apter, pambansang tagapangulo ng Police Federation of England and Wales, na si Wayne Couzens ay isang lubos na kahihiyan para sa serbisyong pampulisya at ikinahiya niyang ito ay minsang naging pulis. Ani niya, ipinagmamalaki kong dala ko ang aking pagkakakilanlan bilang opisyal, pero ang pagmamalabis ng taong ito sa kapangyarihan ay nagdulot ng malaking mantsa sa lahat ng nagtatrabaho sa serbisyo. Nilapastangan niya ang aming uniforme. Ang paraan ng pagkuha niya ng tiwala ni Sarah ay tunay na nakakapanlumo. Ikinababahala rin kung paano nakapasok si Couzens sa Metropolitan Police. Ayon sa pulisya, kahit pa siya ay sumailalim sa pagsusuri, may ilang bahagi ng beripikasyon na maaaring hindi na isagawa ng maayos. Sinabi rin nila na maaaring hindi na review ang sasakyang nakarehistro sa kanya na may kaugnayan sa reklamo ng hindi ka nais-nais na asal noong taong 2015 at kinumpirma nilang walang kaalaman ang Metropolitan Police sa insidenteng iyon. Kung may kinalaman man ito sa kanyang dating employer sa CNC o sa sariling beripikasyon ng pulisya, ayon sa kanilang pahayag para sa Sky News, si Wayne Couzens ay na-screen ayon sa hinihingi ng kanyang tungkulin. Matapos siyang maaresto, nakumpirma na dumaan siya sa kinakailangang proseso. Walang anumang impormasyon noon ang Metropolitan Police na maaaring nakaapekto sa resulta ng pagsusuri. Wala ring tala ng anumang formal na reklamo laban sa kanya habang siya ay nasa serbisyo. Isinagawa rin ang isang di inaasahang investigasyon upang siyasatin kung paano siya nakapagtrabaho sa 3 magkaibang unit ng kapulisan kahit pa may mga agam-agam na sa kanyang asal. Nang sumali si Couzens sa Parliamentary and Diplomatic Protection Unit noong Pebrero taong 2020, hindi siya dumaan sa masusing background check
At iniulat na ito ay dahil sa kagustuhang makapag-recruit agad ng maraming opisyal matapos ang serye ng pag-atake sa Paris noong 2017. Napag-alaman din na hindi pa niya natatapos ang kinakailangang 2 taong probation period bago siya nailipat sa unit ng Parliamentary and Diplomatic Protection. Noong Setyembre taong 2021, naglabas ng pahayag ang IOPTC. Nagbigay kami ng kabuuang 12 abiso ng posibleng matinding paglabag sa panuntunan o hindi inaasahang pag-uugali sa mga opisyal mula sa iba't ibang unit habang nagpapatuloy ang aming investigasyon kaugnay ng mga katanungan sa asal ni Cousins. Ilang abiso ang tumutukoy sa paggamit ng messaging app ng ilang opisyal upang magbahagi ng impormasyon hinggil sa kaso ni Cousins, isang bagay na lumalabag sa kanilang tungkulin. Isa pang investigasyon ang nakatuon sa 3 opisyal mula sa Metropolitan Police na pawang nasa probation period pa rin. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, may mga pagkakataon din umanong ibinabahagi niya sa mga kasamahan sa WhatsApp ang mga hindi kaaya-ayang larawan na nagpapakita ng hindi nararapat na pagtrato sa kababaihan. Kahit hindi sila nakaduty noong mga oras na yon, isa sa kanila ang kalaunay na sangkot sa opisyal na investigasyon. Ayon sa isa sa mga site ng paghahanap, isinagawa rin ang isang hiwalay na investigasyon kaugnay ng aligasyon ng hindi angkop na asal sa isang McDonald's ilang araw bago nawala si Sarah. 2 opisyal na nagsagawa ng paunang investigasyon ang isinailalim sa pagsusuri para sa posibleng paglabag sa mga propesyonal na pamantayan. Isa pang hiwalay na kaso ang iniimbestigahan kaugnay ng reklamo ng kahalintulad na asal noong taong 2015. Inanunsyo ni kalihim ng panloob na si Priti Patel na muling pag-aaralan kung sapat ba ang paggamit ng kapulisan sa mga kasalukuyang kapangyarihan para labanan ang mga kalalakihang gumagawa ng hindi katanggap-tanggap na mga kilos o nanggugulo sa mga babae. Nanawagan siya sa mga kababaihang may hindi magandang karanasan sa ganitong uri ng pangyayari na ibahagi ang kanilang kwento upang makatulong sa pagbubuo ng bagong estratehiya para sa kanilang proteksyon. Sa paunang 10 linggong konsultasyon, higit sa 15,000 tugon ang natanggap at ayon sa kagawaran ng panloob, inaasahang higit pa rito ang bilang sa mga susunod na linggo. Noong Oktubre taong 2021, lumabas na iniimbestigahan ng kapulisan ang isang ulat na nagsasabing si Wayne Cousins ay nasangkot sa hindi naangkop na asal laban sa isang drag queen sa isang bar. Isinumbong ng drag queen ang insidente matapos sumiklab sa balita ang kaso ni Sarah. Noong parehong buwan, isa pang nakakagulat na kwento ang lumabas sa mga pahayagan. Sinabi ng radio host na si Emma B. na noong 2008, naglalakad siya sa Greenwich, London kasama ang kanyang munting anak sa stroller matapos ihatid sa paaralan ang kanyang isa pang anak. Ikinwento niya na isang lalaki ang sumigaw ng hoy at nang siya'y lumingon, ipinakita nito ang hindi kanais-nais na asal. Tingin mo ba si Wayne Cousins ang taong nakita mo noon? Kailan mo unang naiuugnay ang 2 pangyayaring ito? Dahil sa kasamaang palad, ito na ang pangalang pamilyar sa atin ngayon at ang mukhang hindi na natin malilimutan dahil sa nangyari kay Sarah. Agad iyon. Iyon mismo ang iniulat ko sa pulisya at sa Independent Office for Police Conduct. Agad iyon at sinabi ko agad sa aking asawa, sa tingin ko siya yon. Nagbigay ako sa sarili ko ng ilang araw para pag-isipan at tinawagan ko ang ilang kaibigan. Tinanong ko, naalala niyo ba yung nangyari sa Greenwich? Oo. At sinabi ko, sa tingin ko siya yon. Kaya't agad ko itong naisip. At syempre kailangang mag-ingat sa mga ganitong pahayag, pero napakatukoy talaga ng mukha niya sa alaala ko, gaya ng pagkakalarawan ko noon sa pulisya. Ang ganong mukha ay hindi mo basta malilimutan, alam mo, yon, nananatili siya sa isip mo. At matapos ang 1 o 2 linggo ng pagsasaliksik sa internet, pagtingin sa mas maraming larawan at pagsubok kumbinsihin ang sarili, lumitaw ang mga karagdagang ulat tungkol sa dating pag-uugali na parang nagpapatunay na may dahilan para magsalita at magsumbong at alam kong iniimbestigahan na naman ito ng pulisya. May pahayag mula sa tagapagsalita ng Metropolitan Police. Kaugnay ng insidente noong 2008, iniulat ito sa pulisya noong Nobyembre ng parehong taon.
Sa isang lugar, isang babae ang nagulat na habang siya'y naglalakad sa Blackwall Lane bitbit ang stroller, tinawag siya ng isang hindi kilalang lalaki. Paglingon niya, nakita niyang may ginagawa itong hindi nararapat at lantaran ang kanyang anyo. Tumakbo siya sa isang kalapit na tindahan at doon ipinagbigay alam sa mga pulis ang insidente. Sa kabila ng pagsuyod sa lugar, hindi natagpuan ang lalaki. Wala ring nakuha mula sa mga CCTV. Ang kaso ay ipinasa sa lokal na pangkat para sa pampublikong seguridad upang mangalap pa ng impormasyon. Tungkol sa tanong kung si Wayne Couzens nga ba ito, ayon sa alam natin, bago pa siya maaresto noong Marso at opisyal na pangalanan bilang isang pinaghihinalaan, wala pang lumabas na ganoong pahayag. Siyempre kung may lumabas mang akusasyon, agad naming susurin at iimbestigahan ito sa tamang paraan. Gaano kabilis niyo siya nakilala? Halos agad-agad. Anong naramdaman niyo nang maisip niyong siya nga iyon? Nang dumating ang mga pulis sa bahay ko para magtanong, natatawa pa sila sa kung paano ko ikinuwento ang nangyari, ayon na rin sa hinihiling nila, pero malinaw pa rin sa alaala ko nang sabihin ko sa kanila at paulit-ulit ko talaga itong sinabi. Sana naman, yun lang ang ginawa niya. Nasabi ko, yun dahil hindi ko inasahan kung gaano kakalma ang naging tugon nila. Talagang umaasa ako na yun lang ang kailangan niya noon. At malaking bahagi ng kalooban ko ang umaasang hindi siya iyon. Kasi kung siya nga talaga, nakakatakot isipin. Noong Oktubre taong 2021, iniulat ng pahayagang The Times na bago pa siya madakip, si Wayne Couzens ay nagpapadala ng lubhang nakakainsultong mga mensahe, may hinasan, may halong diskriminasyon at galit sa kababaihan sa isang group chat kasama ang iba pang opisyal. Isa na naman itong dagok sa reputasyon ng pulisya ng London na noon ay sinusubukang ayusin ang imahe nito sa publiko. Ayon kay Commissioner Cressida Dick, magsisimula ang masusing investigasyon sa lahat ng kasalukuyang reklamo tungkol sa hindi angkop na asal o aksyon ng mga pulis sa London at rerepasuhin din ang lahat ng reklamo na naitala sa nakaraang 10 taon. Noong ika-10 ng Pebrero taong 2022, inanunsyo ni Cressida Dick ang kanyang pagbibitiw bilang hepe ng pulisya matapos siyang mawala ng suporta mula sa alkalde ng London, si Sadiq Khan. Nangyari ito ilang oras lang matapos niyang ipahayag na wala siyang balak magbitiw. Sa nakaraang linggo, malinaw kong ipinaabot sa Commissioner ng Metropolitan Police ang laki ng mga pagbabagong sa tingin ko ay kailangang agarang ipatupad upang maibalik ang tiwala ng mamamayan ng London sa pulisya at upang tuluyang mapuksa ang diskriminasyon, pang-aalipusta, homofobia at galit sa kababaihan na sa kasamaang palad ay patuloy pa ring umiiral. Hindi ako nasiyahan sa kanyang sagot, kaya matapos niya itong malaman, voluntaryo siyang nagbitiw at tinanggap ko iyon. Maliwanag na wala ng sapat na tiwala ang alkalde sa aking pamumuno upang magpatuloy pa ako bilang commissioner. Wala na akong ibang pagpipilian kundi umatras. Malungkot at mabigat sa loob ko ang desisyong ito. Ang nangyari kay Sarah Everard at marami pang ibang kahindik-hindik na insidente kamakailan ay alam kong matinding dagok sa tiwala ng publiko sa pulisya. Malayo pa ang tatahakin pero naniniwala akong ginagawa ng pulisya ang lahat para maibalik ang tiwala at taas ng pamantayan. Malaki pa rin ang tiwala ko sa hinaharap ng Metropolitan Police at ng London. Sa anibersaryo ng pagkawala ni Sarah, nagsagawa ang organisasyong Urban Angels ng isang paglalakad bilang pag-alala sa mga nabiktima ng hindi pagkakapantay-pantay batay sa kasarian. Nagsimula ang ruta sa Clapham North Underground Station at nagtapos sa pavilion ng Clapham Common, ang mismong lugar kung saan ginanap ang unang pag-alala. Layunin ng kaganapang ito na bigyang pagkakataon ang komunidad na magsama-sama upang gunitain ang lahat ng nakaranas ng hindi pagkakapantay-pantay at upang alalahanin ang mga babae na hindi na natin kapiling na ngayon. Noong Marso taong 22, na pag-alaman na sinampahan si Wayne Couzens ng 4 na kaso ng hindi angkop na asal na nangyari mula Enero hanggang Pebrero taong 21. Sa kanyang unang pagharap sa hukuman ukol sa mga kasong ito, humiling siya ng paglilitis sa harap ng mga hurado sa Royal Court. Noong Mayo,
Lumahok siya sa isang pagdinig sa Old Bailey sa London sa pamamagitan ng video link at iginiit ang kanyang pagiging inosente sa mga paratang ng hindi naaangkop na kilos. Sa parehong buwan, inanunsyo na nagpasya ang mga hukom ng mataas na hukuman na nilabag ng Met Police ang karapatang pantao sa malayang pagpapahayag at pagtitipon ng mga taong inaresto sa unang bigil. Noong Agosto taong 22, ipinaalam sa mga naaresto na hindi na sila sasampahan ng kaso dahil sa pahayag ng Crown Prosecution Service na hindi ito nakabubuti sa interes ng publiko. Nag-apela si Wayne Couzens sa kanyang hatol, ngunit noong Hulyo taong 22, pinagtibay ng Court of Appeal ang habambuhay na sentensya na walang posibilidad ng maagang paglaya. Ngayong araw ay inilalahad namin ang nakasulat na desisyon sa mga kasong may kinalaman sa mga sentensya ng 4 na taong nahatulan sa matitinding paglabag at isa sa hindi sinasadyang pananakit. Ang ikalawang kaso ay ukol kay Wayne Couzens na umamin sa pagkakasangkot sa sapilitang pagkuha at pag-atake kay Sarah Everard at kalaunan ay umamin pa sa mas mabigat na nagawa laban sa kanya. Noong ika-30 ng Setyembre taong 21, siya ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong na walang karapatan sa parole. Walang hiwalay na parusa para sa sapilitang pagkuha at pag-atake. Humihiling si Couzens ng pahintulot upang iapela ang hatol. Sa kanyang kaso, pinayagan siyang mag-apela ukol sa hatol ngunit tinanggihan ang mismong apela. Bagamat ang mga detalye ng kanyang kaso ay hindi direktang saklaw ng batas na karaniwang ginagamit para sa ganitong uri ng parusa, ang mga natatanging kalagayan ay nagbigay karapatan sa hukom na magtakda ng ganitong hatol sa pambihirang pagkakataon. Sa puntong ito natatapos ang maikling pagdinig. Para sa marami, ang kaso ni Sarah Everard ang naging mitsa ng pagbabago. Itinampok nito ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan, di angkop na kilos sa kalye at hindi pagkakapantay sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan, gayon din ang kultura sa loob ng Met Police at iba pang institusyon. Ang grupong Reclaim the Streets ay nagsagawa ng kampanya sa pangangalap ng pondo upang suportahan ang mga organisasyong nakatuon sa kababaihan at nakalikom ng higit sa kalahating milyong libra. Ay mga alagad ng batas sa United Kingdom ay nanunumpa na maglilingkod ng may katapatan, integridad at dedikasyon. Ang pagiging patas, pagtatanggol sa mga pangunahing karapatan ng bawat isa, at pantay na paggalang sa lahat ay nasa puso ng panunumpa na nagsasabing, sa abot ng aking makakaya at kaalaman, tapat kong gagampanan ang lahat ng tungkulin alinsunod sa batas. Nilabag ni Wayne Couzens ang panunumpang iyon sa pinakanakagugulat na paraan at pinagtaksilan ang tiwalang ibinibigay ng publiko sa mga miyembro ng pulisya. Ang kasong ito ay naglagay ng masusing pagtingin sa hanay ng kapulisan at muling binuhay ang usapan tungkol sa pangkalahatang kaligtasan. Isang alalahaning madalas maramdaman ng marami kapag nasa pampublikong lugar, lalo na tuwing gabi o kapag nag-iisa. Ang pinsalang idinulot ng kasong ito sa napakaraming tao ay hindi matutumbasan ng anumang sukatan. Malaki ang naging epekto nito sa tiwala ng publiko sa mga awtoridad at para sa ilan, aabutin ng mahabang panahon bago ito muling maibalik. Para sa pamilya at mga kaibigan ni Sarah, siya ay hindi mapapalitan. Isang masayahin, mabait at maalagang babae. Ang kanyang kinabukasan ay bigla ang nawala sa isang paraan na hindi maaaring banggitin sa YouTube na isinagawa ng isang taong dapat sana'y maaasahan. Si Sarah Everard ay simpleng pauwi lang sana. Lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa amin. Kung maaari, iniimbitahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel. Malaki ang naitutulong nito sa amin bilang isang grupo at taos-puso kaming nagpapasalamat sa bawat isa na gumagawa nito. Salamat sa panunood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay.